namin. So, yung pag-aaralan po natin ngayong araw na ito, yung sa Romans 15 po. So, dito po sa Romans 15, I mean sa previous verse po nito, kung nabasa na po natin yung Romans 14, which is matadaanan natin sa Bible reading, tinutukoy po doon yung mga kapwa po natin mananampalataya na mahina pa po sila sa pananampalataya nila sa Panginoon, 'no? Na tinuturo pa sa'tin dun sa Romans 14 kung paano po natin sila treat yung mga weak in faith, kung na hindi po dapat tayo maging, stumbling block sa mga kapatiran natin na mahihina pa sa pananampalataya at hindi rin hindi rin po natin hindi rin po dapat natin hinuhusgahan yung mga kapatid natin na mahina pa sa pananampalataya. So, yun po yung sinasabi sa previous verse nito, Romans 14. Titingnan po natin dito sa Romans 15, dito na po, at sa New King James po muna. Dito na po sinasabi yung mga strong believers in faith. So, sa New King James po, sabi po dyan, um, sa first verse, maiksi lang po ito, dalawang verse lang. We then, who are strong, ought to bear with the scruples of the weak. Ay, King James pala, King James Light. Ayan. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. So sinasabi po dito, yung strong na yan po yung mga tayo po na mga malalakas na, matitibay na sa pananampalataya. Yun po. And I believe lahat po ng naka-join dito ngayon, onti lang po tayo, pero So, yun nga po. I believe lahat po tayo ngayon ng naka-join dito sa prayer meeting. We are strong in faith po. Amen po. No? So, paano po ba natin masasabi na we are strong in faith po, 'di ba? Paano po natin masasabi na tayo po ay malakas, matibay po sa ating pananampalataya, 'di ba po? So, ibig sabihin po, when we are strong in faith, ibig sabihin po dito, we are strong with the word of God, 'di ba po? Kapag may mga trials, pagsubok na nararanasan tayo, tayong mga strong in faith, yung first response po natin is okay. Yung first response po natin ay wait lang ako. Yan. Yung first response po natin sorry po. Yung first response po natin, despite yung mga pagsubok natin, yung mga nararanasan natin, bilang strong in faith, ang first response po natin is nagpe-pray tayo, wino-worship natin si Lord, o kaya nagbabasa tayo ng Word of God, 'di ba po? While yung mga mahihina pa po sa pananampalataya, siyempre mahina pa nga po sila, sometimes kapag dumaranas po sila ng mga pagsubok, trials, ang nauna po na response nila is yung emotion nila, yung feelings nila, at pangalawa na lang, yung word ni Lord or yung prayer, ganun po. So, yung strong in faith din, yung faith nila, hindi po on and off, mainit ngayon, bukas hindi na mainit, matibay ngayon, bukas hindi na matibay, hindi po. Pag sinabing strong in faith, ano po yan, tuloy-tuloy po yan. Hindi po on and off yung faith nila. Tas yung faith nila naka-build po sa bato. Di ba po sa Word of God meron yung faith na naka-build sa rock. So, dumating yung mga pagsubok, trials, yung matitinding storms, malalaking storms, nakatayo pa rin. So, ganun po yung katulad ng mga mananampalataya na na may malakas, may matibay na pananampalataya. While yun nga, yung strong in faith, yung faith niya tumutubo dun sa matabang lupa. Meaning, it produces um, fruits, crops, di ba po? And I believe these people who are strong in faith po, these are the people na tinatawag po nating mature Christian na. Di ba po? So, sinasabi po dito sa Romans 15 na we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. Bakit yung mga weak? Kasi po, yung weak in faith,
kailangan po nila ng guidance, kailangan po nila ng gabay, and yung mga tao na makapaggagabay po sa kanila, makapagbibigay ng guidance is tayo na meron pong strong faith, 'di ba po? So sabi po dito, dito po tayo sa verse, "We then that are strong," tayo daw po na malalakas na sa pananampalataya, yung nararapat daw po nating gawin is to, una, is to bear the infirmities of the weak. Ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin po ng bear, di ba? Sa Tagalog po nito, pasanin. Pasanin yung kahinaan ng mga may hina and not to please ourselves. So, doon muna po tayo sa sa bear the infirmities of the weak, di ba po? Ano po ba yung infirmities of the weak? So, katulad po ng sinabi ko kanina, yung mga weak or mga kapatiran natin na mahihina pa sa pananampalataya, sila din po yung from the word itself, mahina pa rin sila yung sa word of God kapag dumating yung mga pagsubok, trials, yung di pa nila alam paano sila magre-respond, paano nila i-apply itong word na to dun sa trials nila, pagsubok nila, di ba po? At katulad po ngayon, marami na yung false doctrines, false teaching. So, ito po mga weekend faith, madali po silang masway. Kasi po, yung pinakaalam pa lang nila na pundasyon is yung mga panimulang aralin. Di ba po? Sabi sa Hebrews 5, verse 12 to 14. Sabi po dyan, Tagalog po. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong tugturuan eto po, ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. So, yung weekend faith, ito pa lang po kasi yung alam nila, yung mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Pababa po hanggang 14. Eto po, yung sa mga weekend faith, eto pa lang yung kaya nilang kainin. No? Sabi dito, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katwiran. Pero sa pagdating po natin sa 14, these are the people, brethren, na strong in faith. Yung matigas na pagkain daw po ay para sa may sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti at masama. So, yung infirmities of the weak is that dahil nga kulang pa yung kaalaman nila sa salita ng katwiran, kulang pa sila dun sa mahirap pa sila sa word of God bilang kumbaga sanggol pa. Yun pala yung kaya nilang kainin, no? Yung gatas pa lang bilang tayo po na mga meron ng malakas, matibay na pananampalataya. Tayo na kung saan yung kinakain na natin, yung matitigas, yung solid food, no, hindi na tayo yung alam na lang natin yung trust in the Lord with all your heart, Jeremiah natin ng 11, di ba po, yung cast all your anxiety, di ba po, yun yung mga panimula eh. Di ba po, hindi na tayo strong in faith, more than that, yung alam na po natin. At saka, yung sa application, paano natin ma-apply sa everyday na buhay natin yung Word of God. Alam na din po natin yung temptations, alam na natin. So bilang tayo po na mga strong in faith na tulungan po natin itong mga kapatid natin na may hina pa sa pananampalataya, no? Isa po, number one dito is yung, sa word ni Lord, di ba po? So, balikan po natin yung, Romans 15. Sabi po dyan, bear, sa King James Live po. Bear the infirmities of the weak. Ibig sabihin, pasanin yung kahinaan ng mga may hina pa sa pananampalataya and not to please ourselves. So, sinasabi po dito sa verse 1 na wag daw po yung pansarili nating kagustuhan, kapakanan, lamang yung isipin po natin na hindi lang po yung own growth natin, tayo nakafocus, tapos strong na nga tayo eh, 'di ba? Tapos ikaw naka-focus ka lang sa sarili mo, hindi mo na tutulungan yung mga kapatid na mahihina sa pananampalataya, hindi mo sila nakakamusta, hindi ka nakakapag-encourage sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Kumbaga ikaw, naka-focus ka lang sa sarili mo, sa sarili mong growth.
'di ba? Ikaw na yung lumalago, pero itong mga kapatid mo na kailangan ng tulong, yung mga kapatid na kailangan pa ng understanding sa word ni Lord, ng guidance sa word ni Lord, hindi natutulungan. Kaya po sinasabi dito, this is the word para sa mga strong in faith. We then, that are strong, ought to bear the infirmities of the weak, and hindi po yung pansarili nating kapakanan lamang yung ating iniisip. So sabi dito, why do we need po? Bakit pa kailangan natin na tayo mga malalakas, matitibay na sa pananampalataya? Bakit natin kailangan i-bear yung infirmities of the weak? So, malalaman po natin yan mamaya after pa nito. So, sa verse 2 muna, ano po, let every one of us please his neighbor for his good to edification. So, ito po yung isa sa mga bagay kung paano natin mapapasan, matutulungan yung mga kapatid natin na mahihina pa sa pananampalataya. We please our neighbor for his good to edification. Now, paano po natin mapiplease yung mga kapatiran natin para sa kabutihan niya to edification? Paano po yun? 'Di ba? So, sa ano po, madaling salita, we edify, we encourage one another, 'di ba po? So, kapag ano po, pinindot natin yung edification sa King James Version, sabi po diyan, yung edification po, this is the act of building. This is the act of building up. So, yan, basta yan the act of one who promotes another's growth in Christian wisdom, happiness, holiness. Sabihin din. Ayan po. So, ibig sabihin, pag sinabi natin edify, edification, nagpapalakas, di ba po? Nagpapalago at nagpapatibay. Now, ang another word po kasi sa edification, another word is encourage. Nag-encourage. So, ngayon po, meron pong mga tao sa Bible na good examples na sila mismo po, in-encourage nila yung mga kapatiran, yung iglesia, nag-edify sila ng mga kapatiran. Actually, marami pong example kayong mababasa sa Bible, pero since sa prayer meeting po tayo, and this is very short exhortation lang naman po, pinili ko po yung, pinakamainam. And I believe kilala niyo naman po siya 'no, si Barnabas po. So, 'wag na natin puntahan yung meaning nung pangalan niya, nasa Acts din po yun. Sabi dun, yung meaning nung name ni Barnabas is the son of encouragement. Now, punta po tayo sa Acts 11 verse 23 to 24. Eto pong mga time na 'to, ano na yan, yung King James. Mga time na po yan is, yung mga kapatiran po, nagkawatak-watak sila, nag-scattered po sila dahil nga nagkaroon po ng, persecution dun sa church nila, di ba po yun yung nangyari kay Stephen. So, ano ko naman nagkaroon po ng persecution. So, yung mga tao, napunta po sila sa Phoenicia, sa Cyprus, tapos dito po sa Antioch. So si Barnabas po, na-send po siya, na-send po siya sa Antioch. So sabi dito sa verse 23 po, when he came and had seen the grace of God, sabi po dito, he was glad and encouraged them all that with purpose of heart they should continue with the Lord. Sa above po, sabi po diyan, nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso. So sinasabi dito nung dumating si Barnabas no sa Antioch, ang ginawa niya po dito yung kumbaga yung mission niya is i-edify, mag-exhort, mag-encourage sa mga kapatiran na napunta po dito. 'Di ba po anong sabi diyan, hinimok niya, in-encourage niya yung mga kapatiran dun na manatili sa Panginoon, na may katapatan ng puso. So sabi dun, in-encourage niya that mag-continue sila, manatili sila sa Panginoon, higit sa lahat na may katapatan sa puso. So, sabi dito sa 24 po, pabalik po dun sa New King James. Si Barnabas daw po, he was a good man. Si Barnabas,
daw po is full of the Spirit, full of the Holy Spirit, and si Barnabas po, he is full of faith, no? So it clearly says po na si Barnabas, he he was strong in faith po, 'di ba? At I believe po when we are ayan po, sabi diyan 'di ba, he was a good man. Yung pangalawa po, he is full he is full of the Holy Spirit. So I believe when we are full of the Holy Spirit po, no matter yung sitwasyon na nararanasan natin sa buhay, kahit gaano po tayo kahit gaano kahirap yung sitwasyon po natin 'no, we still edifies 'no, the church. We still edify the church po, 'di ba po? Katulad nung ginawa po ni Barnabas, 'di ba po? Kaya po 'di ba tayo, napapansin natin may mga pastor tayo, may mga leaders, or may mga kapatid tayo na, um, akala mo yung wala silang problema or pagsubok na nararanasan pero hindi natin alam mabigat pala. Marami pala silang mga dalanin, pasanin, 'di ba po? Marami pala silang problema pero hindi natin mapansin, hindi natin makita kasi, um, sila, nag-aano sila, nag nag-e-edify, nag-e-encourage sila ng mga kapatiran natin, 'di ba po? And I believe the one na merong yung isang tao, yung isang mananampalataya na full of the Holy Spirit, ito po yung ginagawa niya, nag-e-encourage siya ng mga kapatiran, 'di ba po? Kaya sa mga ano po, in terms po sa mga kapatiran natin na merong weakened faith, 'di ba po, kapag may problema sila siyempre sa kanila po yung gusto na nilang sumuko or 'di ba may yung mga kapatid natin na siyempre weak pa nga in faith, marami silang nasasabi halimbawa kay pastor, sa leader, sa mga kapatiran natin or sa church, 'di ba po? Bilang po Bilang po tayo na may strong and faith, 'di ba po? Paano po ba yung tamang pagre-respond natin, 'di ba? Tayo po na may strong and faith and then may full and filled of the Holy Spirit, tayo po 'no, ang dapat na lumalabas po sa ating mga bibig is yung mga bagay po na nakapagpapalakas, nakakapagpatibay dun sa kapatid po natin na merong mahina pa sa pananampalataya. Yun po, na yung lumalabas sa bibig natin is yung, manatili ka lang kay Lord, 'di ba? Isip mo lang si Lord. Kumbaga yung lumalabas sa bibig po natin is mga bagay na nakakapag-encourage, mga bagay na nakapagpapatibay, nakapagpapalakas ng loob ng kapatid natin po. At higit sa lahat ng church, hindi po na ang lumalabas sa bibig natin is yung mga bagay na hindi maganda, mga bagay na nakakawasak, nakakapaghiwalay, 'di ba po, cause ng mga pagkabahabahagi, hindi po yun. Dahil po, sinasabi sa word, we then that are strong, we ought, di ba po, to bear yung infirmities ng mga kapatiran natin. At isa po, sa mga bagay kung paano natin yung binibear is yung nakakapag encourage po tayo ng mga kapatiran natin. Nakakapagsabi po tayo ng mga mabubuting bagay sa ating kapatiran, yung mga bagay na nakakapagpapalam po sa kanila, nakakapagpatibay po sa kanila. Ayun po. Kaya po, 'di ba paano po na nasasabi na yung isang tao na full of the Holy Spirit is ano siya, yung nasasabi niya yung manatili ka kay Lord, continue with the Lord. Bakit gano'n? Kasi po 'di ba, si Holy Spirit yung tinuturo niya sa atin is manatili tayo kay Kristo. And I believe, sige pupuntahan natin yung sa 1 John 2:27 po. Sabi po dito na, Tagalog po, TPV. Gayunpaman ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo, at ito'y walang bahid ng kasinungalingan. Amen. At tulad ng itinuro ng Espiritu, ano daw po tinuro sa atin ng Espiritu? Tayo po ay tayo po ay manatili kay Kristo. Kaya I believe kung tayo po, we are full, puspos po tayo ng banal na Espiritu, tayo rin po ang lalabas sa ating bibig, no? Na makapagpapatibay sa ating kapatiran is yung, kapatid manatili ka kay Lord, di ba po? Kapatid manatili ka kay Kristo, di ba po? So, isa pa po sa
bagay, no, na makapagpapatibay po sa atin, I mean, sa mga kapatiran natin is, ito po, tulad po nito, yung pag-attend po natin ng mga church gatherings, fellowship, di ba po? Sabi po sa Hebrews 10:24, which is yung, ano po, Bible reading kanina ni Ate Excel, sabi po dyan, sikapin din nating, New King James po. Ay, sige, okay na pala dyan, okay na pala dyan. Sabi po diyan, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Sa paraan din po 'to, pong ito, we can bear the infirmities of the weak, 'no? Na ginigising natin, tinutulungan natin sila, 'no? So so 25 po, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, na po, yung mga fellowships, mga gathering natin gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, sabi po dito, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Ano po? Edify, edification, yan, palakasin, encourage, yan po yun. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen po. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon, we edify, we encourage one another po. Amen? So, Hebrews 3 po, 12 to 13, sabi po dito, mga kapatid, ingatan nyo na ingatan niyong huwag maging masama ang sino man sa inyo. Amen po, 'no? Yung isa sa atin, ingatan daw po natin na huwag maging masama, 'di ba po? At huwag siyang maging masama at huwag mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ng Diyos na buhay. So, ingatan po natin yung bawat isa sa atin kasi I believe whether yung tao na yan weak pa in faith, mahalaga po yan sa Panginoon, 'di ba po? Kaya sabi sa 13, sa halip, ito po yung gawin natin mga kapatid, magtulungan kayo araw-araw habang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Amen po, no? Sabi po dito, magtulungan daw po tayo. Hindi po every Sunday lang, di ba po? Every Friday, hindi po. Sabi dito, sa halip magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon. Amen po, no? So today, we edify. Today, we encourage one another. Amen po. Kasi pag itong Bible verse na yan po, pinasa mo bukas, hindi naman po nagbabago yung nakalagay dyan. Ang nakalagay pa rin po dyan ngayon. Di ba po? Binasa mo siya next year, ngayon pa rin po yung nakalagay dyan. So it clearly says na araw-araw magtulungan po tayo. Araw-araw po, tulungan natin yung kapatid natin na mahina pa sa pananampalataya, kamustahin natin, i-encourage natin, di ba po? Kasi po, ano po ba yung result nung edification? Balikan po natin yung ginawa ni Barnabas sa, ano yun? Sa Acts 11 po, verse 23 to 24. Ano po yung naging result? At ano po yung um, dahilan, no? Why do we need to bear the infirmities of the weak? And what is the result of edification? What is the result of edifying one another? What is the result of encouraging one another? Ano bang result nun? Ano bang naging cause nun? So sabi po dito, di ba, 24, pwede po New King James. Sabi diyan sa 24 na po. Sabi po diyan, he was a good man, pababa po konti. Sabi diyan, for he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. And ito po yung result nung nung pag-edify niya, pag-encourage niya sa mga kapatiran, and a great many people were added to the Lord. Ngayon po, di ba po, bilang sa church, sa isang church, I believe, ang bawat isa po sa atin, gusto natin na maraming tao pa yung nakakilala sa Panginoon. Di ba po, yung church mag-grow, mag-increase, yung bawat tao nandirito, di ba po, yan po ang gusto natin, maraming tao yung nakakilala sa ating Panginoon, di ba po? And yung result po noon, ng edification, ng exhorting one another, ng encouraging one another daily, eto po, great many people were added into to the Lord. Amen? At yung isa pa po, punta tayo sa Ephesians 4:11 to 16. Mute ko lang po si Samson. Sige po. Sabi po dyan, and he himself gave some to be, isa-isa, ano po tawag?
Mga kapatiran, he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Para po saan? 'Di ba po? Hindi po sinabi dito yung para sa kanilang sarili, hindi po, 'di ba? Hindi rin po, sa title, hindi rin po to please themselves, 'di ba po? 'Pag binalikan po natin yung hindi na po natin babalikan sa Bible, pero 'pag naalala po natin yung sinabi kanina sa Romans 15, sabi dun, "We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves." And same thing na sinasabi po dito sa not to please ourselves, hindi yung pansariling kasiyahan, kapakanan lang yung iniisip, 'di ba po? Same thing to these people na binigyan na sabi dito, some are apostles, some are prophets, evangelists, pastors, teachers. Hindi lang din po to pansarili or title or what, 'di ba po? Pero tinawag po sila, binigay po sa kanila yung tungkulin na ito para po saan? Pagdating po natin sa verse 12, sabi dito, for the equipping of the saints, for the work of ministry. Amen po. Pangalawa, for the edifying of the body of Christ. Sa above po, sabi diyan, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. At yung pangalawa po na purpose nun is sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen po. Hanggang, sabi po dito, yung King James po, hanggang, sabi po diyan, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ay, tama. Tagalog pala. Sorry po. Apo, hanggang makarating tayong lahat, 'di ba po? Yung may mga mahina pa sa pananampalataya, kaya nga po natin sila ina-encourage para lumakas din po sila na katulad natin sa pananampalataya. So tayo pong lahat ay magkakaroon ng pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang. Amen po, no? Hanggang maging taong may sapat na gulang. Amen po. 'Di ba po? Wag po natin hayaan na tumatanda lang po tayo by age, pero naiiwan po yung ano natin, yung spiritual na relationship natin sa Panginoon, 'di ba po? Naggo-grow tayo by age, pero yung spiritual na relationship po natin kay Lord naiiwan. So, wag po natin hayaan na maging gano'n. Kundi sabi dito, um, hanggang makita tayo hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. 14 po, sabi dito, tayo'y wag nang maging mga bata, no? Na tinatangay ng mga alon at dinadala ng bawat hangin ng aral. Ito po kasi yung mga kapatid pa na mahihina pa sa pananampalataya, yung mga alam pa lang nila, yung mga panimulang aralin, no? Nadadala sila, natatangay sila ng mga alon, ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. And 15, ito daw po, sa halip yung gawin natin, kundi humahawak daw po tayo sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat, sa Kanya na siyang ulo, head po of the body, which is Christ. Sa makatuwid ay si Kristo. No po? Sabi dito, 16 po, nasa Kanya, last verse na po to, nasa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid. Ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. So, paano na lang po yan? New King James po ulit. Sabi po dyan, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies. So, ito po, sabi dyan, according to the effective working by which every part daw po, does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. So, ito po yung kahalagahan, mga kapatid, na tayo pinapasan natin yung kahinaan ng mga mananampalataya, no? I believe tayo pong lahat, mula sa mga pastors, leaders, workers,
volunteers or kahit ano na tayo sa church, no? Sa church lang tayo. I believe every part po natin, ang isa po sa mga bagay na nararapat po nating gawin, lalo na po tayong may malakas at may matibay na pananampalataya na po, is that we encourage, we edify one another po. Bakit po? Kasi when we do pala, yung share natin sa katawang ito, it causes po growth of the body. So, ibig sabihin po, yung church, yung iglesia, lumalago po. Di ba po? For the edifying of itself in love. Di ba po? So ayun nga, when every part does it share po, it results growth, no? Lumalago, tumitibay yung body. Di ba po? Kaya po, mga kapatid, lalo na po tayo may strong in faith, let us bear, pasanin, 'di ba po, yung mga kahinaan ng mga kapwa natin. Kapatid na mahina pa sa pananampalataya, we encourage them, we edify them, 'di ba po? Sa Tagalog, in short, ang Tagalog, magtulungan po tayong lahat. Amen po. So, ayun lang po.